Mapagpalang araw mga ka-survivor. Umaga nga po niyan, maulang umaga po mga ka-survivor kasi nga po may bagyo nga daw po ngayon mga ka-survivor. Nagagaya ka na po ako niyan mga ka-survivor. Nang ulam po namin sa pananghalian. Alas 8 pa lang po yan ng umaga mga ka-survivor pero ginagaya ko na po yung para po sa tanghalian para pagka malapit na po kami nanghalian ay lulutuin ko na lang po siya mga ka-survivor. Medyo tinanghali na nga po ako ng gising yan, mga 7:30 na po mga ka-survivor. Tapos po, minom po muna ako ng maligamgam na tubig po. Saka po ako mag-almusal mga ka-survivor. Yan po kasi araw-araw ang ginagawa ko po mga ka-survivor. At unti-unti naman po sinasanay ko po yung mga anak ko na gawin po yun sa umaga. Sa ngayon po, hindi po may bibigla na nagawin din po nila yung ginagawa ko mga ka-survivor kasi nasanay po talaga sila na kumain po muna pagkagising po sa umaga. Ito nga po mga ka-survivor, meron pa po ako diyang natirang malunggay at nangingi po ako ng talbos po ng kamote po doon sa kapitbahay po namin para mailaw ko nga po yung samong ko. Tapos nga po yung dawong sili na natira po sa rep ay ilalaw ko rin po yan sa mga mga ka-survivor. At sabi nga po ng biyanan ko ay lagyan nga daw po ng konting baboy nga po saka tokwa nga po. Kaya nagpabili po ako mga ka-survivor ng konting isasahog nga po mga ka-survivor. Kinakain din po yan ng mga anak ko mga ka-survivor kahit yung munggo po kinakain na po nila. Hindi po katulad dati na nahihirapan po talaga ako magpakain ng gulay mga ka-survivor. Sa ngayon po sa awa po at tulong ng Panginoon Diyos po na unti-unti po na napapakain ko po sa kanila yung mga ganyan pong pagkain po mga ka-survivor na mga gulay po mga ka-survivor. Makalipas na nga po mga ka-survivor ng 30 minutes ay nagkakape na nga po pala ako niya mga ka-survivor. Yung kape ko na po na iniinom na yan ay kape bigas po yan. Binubos ako po, sinusunog ko po. Tapos bine-blender ko po siyang ginagawa ko pong kape mga ka-survivor. Madalang naman po ako uminom ng ganyan mga ka-survivor. Ayun lang po talaga ang ginagawa ko pong kape mga ka-survivor. Hindi na po ako talaga mga ka-survivor umiinom po ng 3-in-1 po mga ka-survivor. At madalang na rin po ako uminom mga ka-survivor ng mga black coffee po mga ka-survivor. Minsan po uminom din po ako ng Milo mga ka-survivor. At habang nagbo-voice over nga po ako niyan mga ka-survivor na naririnig po sa background po yung boses po ng anak po mga ka-survivor kasi nga po ay nanap nga po niya yung mga gamit niya po mga ka-survivor. Ganyan nga po yung anak ko mga ka-survivor kahit na nandyan na po sa harapan nila yung mga gamit na tinatanong pa po talaga sa akin mga ka-survivor. Kaya minsan po sinasanay ko po talaga sila mga ka-survivor na hanapin po yung sarili po nila mga gamit. Kasi baka po dumating yung panahon na wala po ako sa harapan nila o nawala na po ako sa tabi nila mga ka-survivor ay hanapin pa po nila ako para tulungan po sila maghanap ng gamit nila mga ka-survivor. Nakakatuwa nga po mga ka-survivor na sa kabila po na may masama po ang panahon at ilang araw na po nag-uulan mga ka-survivor ay may biyaya pa po dumatating sa atin mga ka-survivor. Ako po mga ka-survivor, personally po mga ka-survivor, kahit papano po ay nagkakaroon po ng kita po sa pagiging agent ko po ng internet po sa PLDT po na kahit na po nasa bahay po ako mga ka-survivor. Kasi nagpo-posting po ako, tapos may mga konti po akong pinagkakakitaan. Ayun po yung ginagastos ko po sa sarili ko mga ka-survivor para hindi na rin po ako humingi pa sa asawa ko mga ka-survivor. Kaya ko naman po sa awa ng po at tulong ng Panginoon Diyos ay kaya ko naman po na gumawa ng kahit sa sarili ko lang po ay makagawa po ako ng paraan po mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, nung na-stroke po ako after po noon na nasa bahay na nga po ako. Nagtatrabaho pa po na ng asawa ko mga ka-survivor. Medyo naawa din po ako sa asawa ko mga ka-survivor kasi yung iba po mga gamot na iniinom ko po mga ka-survivor ay may kamahalan din po. Ay wala naman po akong ibang maasahan mga ka-survivor kundi siya lang po talaga. Minsan po nagbibigay din po yung
magulang ko, mga kapatid ko po, nag-share din po sila ng blessing sa amin mga ka-survivor. Kaya noon mga ka-survivor, hinihiling ko po talaga sa Lord na nawaway maging maayos na po ako mga ka-survivor. At ito nga po mga ka-survivor, after ko nga po magluto niyan mga ka-survivor ay tinuruan ko po mga ka-survivor yung anak ko po mga ka-survivor na magbasa po kasi may online class nga po sila, tas may mga reading po niyan mga ka-survivor na pinapauwi po sa kanila yung teacher nila. Ayun po yung binabasa po nila mga ka-survivor. Medyo hindi pa po kabisado ng anak ko yung iba po mga babasahin po mga ka-survivor, pero syempre po bilang magulang igagayad ko po siya para maintindihan niya po yung ibang mga pinag-aaralan po nila mga ka-survivor, na kahit na hindi man po wala man po ako doon mga ka-survivor, ay pinipilit ko po at inuunawa ko po yung mga tinuturo po ng teacher mga ka-survivor. Kasi po pag online class po, syempre po wala naman din sila sa eskwela para turuan ng teacher, kaya wala pong mapagpipilian mga ka-survivor, kundi kailangan po tayo mga magulang ang nagbibigay po ng konting pagtuturo po sa kanila mga ka-survivor. Nawa po yung maging ayos na po ang panahon at bumalik na po sa dati, makapasok na po yung mga anak ko mga ka-survivor, kasi iba pa rin po yun na tuturuan po talaga sila ng teacher mga ka-survivor. Iba po kasi pag yung guro po talaga nila yung nagtuturo sa kanila kaysa po tayong mga magulang mga ka-survivor. At ito nga po mga ka-survivor, habang tinuturuan ko po niyan mga ka-survivor, hindi daw ganun ang basa mga ka-survivor. Kaya medyo na ano rin po ako, nalilito din po ako mga ka-survivor. Ganun baka ako. Yan ba ang turo ni teacher sa inyo? Sabi kong ganun sa amin. Opo mama, yan ang turo sa amin ni teacher. Kaya yung iba po talaga, ako pa yung kinokorek ng anak ko na ganito daw ang basa niyan mga ka-survivor. Tapos pagkayari nga po niyan, videohan ko po ng kaunti, ay pinapasa nga po namin yan sa group chat po namin para nakikita po ng teacher nila mga ka-survivor, na kahit na po nasa bahay sila ay mga ka-survivor ay natuturuan pa rin po sila. Pagkatapos nga po niyan mga ka-survivor, naturuan ko po yung anak ko mga ka-survivor, tapos nakapaligo na rin po, nakapanangalian na po kami, ay nilinis ko nga po yung napag-isipan kong linisin po yung electric pa namin mga ka-survivor sa kwarto, dahil may karumihan na rin po talaga mga nagdaang araw nga po mga ka-survivor, ay medyo nahahapo po talaga ako dahil nga po sa init ng panahon, kaya hindi ko po nagagawang linisin po yung mga ibang mga gamit po namin mga ka-survivor. Ngayon po malamig po kasi yung panahon, kaya po naisingit ko po siya na linisin mga ka-survivor. Nagkaroon nga po ako ng lakas mga ka-survivor para gawin po yung mga bagay na yun mga ka-survivor. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na hindi niya po ako pinapabayaan manghina mga ka-survivor. Kahit na nga po na ganito na wala po ako iniinom na maintenance mga ka-survivor, ay nandoon pa rin po yung paggabay niya po at pagbibigay niya po sa akin na tulong sa kalakasan ko po mga ka-survivor. Iniisip ko mga po niyan mga ka-survivor ay magsa-Sunday na nga po mga ka-survivor. Pag Sunday po kasi diba nagsasamba po kami sa Bukawi po mga ka-survivor. Iniisip ko po kung paano po kung hindi huminto ang ulan mga ka-survivor, paano po kami makakabiyahe, kasi yung lugar po namin mga ka-survivor, mas yung itinadaanan po namin ay binabaha po yun. Hindi man po mismo yung dinadaanan po namin bahay po namin mga ka-survivor ang binabaha, yung dinadaanan po talaga namin mga ka-survivor. Pero naniniwala po ako mga ka-survivor, by Sunday po wala na po talaga yung tubig na yan at magiging maayos na po yung dadaanan po namin mga ka-survivor. Kasi alam ng Panginoon Diyos na kailangan namin makarinig yung salita niya mga ka-survivor. Naayos ko na nga po niyan mga ka-survivor yung electric fan po, nalilinis ko nga po. May kadiliman po talaga yung sa kwarto namin mga ka-survivor, kasi hindi po talaga wala pang ilaw mga ka-survivor.
hinihiling ko nga po mga ka-survivor sa asawa ko na lagyan niya po ng ilaw yan. Kasi nahihirapan na rin po akong kumilos pag madilim po talaga mga ka-survivor. Kaya binubuksan ko po yung ilaw ko yung cellphone ko po pagka may ginagawa po ako dyan sa kwarto namin mga ka-survivor. Kahit umaga nga po ay madilim po talaga siya. Dati po may ilaw po yan mga ka-survivor. Dahil nga po nasira po yung mga saksakan po namin dito mga ka-survivor ay hindi na nga po muna ibalik mga ka-survivor yung ilaw na yung pagkatapos ko nga po yun mga ka-survivor, maya po ay mamlansya na rin po ako ng damit po namin mga ka-survivor kasi dahil nga po ilang araw na nag-uulan po mga ka-survivor ay parang may kalamigan ba po yung mga damit po namin mga ka-survivor, parang papasadahan ko lang po siya mga ka-survivor ng init po ng plancha. At habang nga po ginagawa ko nga po yung mga ka-survivor, iniisip ko nga po yung papa ko mga ka-survivor. Alam niyo po ba mga ka-survivor, ang papa ko po ay nasa Home for the Aged po mga ka-survivor. Ilang taon na rin po siya doon mga ka-survivor kasi nga po sabi po magkakapatid wala po siyang matitiran. Katulad ko po mga ka-survivor na nakikitira lang po sa biyanan ko mga ka-survivor. Kaya hindi ko po talaga siya dito mga ka-survivor pwede ilagay po mga ka-survivor. Kaya pinagpipray ko po sa Lord mga ka-survivor na dumating po yung panahon na magkaroon po ako ng sarili kong bahay kahit maliit lang po mga ka-survivor para makuha ko na po yung papa ko mga ka-survivor. Alam niyo po may katandaan na po siya mga ka-survivor. Ang mama at papa ko po mga ka-survivor ay hiwalay na po mga ka-survivor. Matagal na po silang hindi po nagsasama. Matagal na panahon na po. Tapos po yung papa ko po umuwi po siya ng probinsya mga ka-survivor. Hindi niya nag-asawa po kami, nag-anak po kami magkakapatid, wala po siya sa tabi namin mga ka-survivor. Ganun pa man mga ka-survivor ay hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa papa ko mga ka-survivor dahil nga po ama po namin siya mga ka-survivor at hindi po kami lalabas sa mundong to kung wala po kami mga magulang mga ka-survivor. Kaya iniisip ko po mga ka-survivor kung paano po si papa pagka yung ganito may sitwasyon namin mga ka-survivor. Katulad ko po na wala po sariling bahay, ganun din po yung mga kapatid ko mga ka-survivor. Yung kuya ko hindi naman po din siya makupkup, may sarili nga po bahay pero ayaw nga po ng mga anak niya na nandoon po si papa. Kaya inuunawa na lang po namin mga ka-survivor. Dati po talaga mga ka-survivor, lagi po yan nandito si papa. Kaso sabi ko nga po sa kanya, wala po talaga ako mapaglalagyan sa kanya mga ka-survivor. Kaya tinuro ko po na manghingi po siya ng tulong nun sa tool ko. Hindi ko po alam mga ka-survivor na ganyan po ang sitwasyon ni papa nung humingi po siya ng tulong kasi nung kay tool ko yun nung na-stroke po ako mga ka-survivor. Hindi ko po siya kayang intindihin mga ka-survivor kaya doon ko po siya pinapunta mga ka-survivor na baka makahingi po siya ng tulong doon. Tapos tumawag na lang po sa kasi papa na doon nga po siya sa Home for the Aged. Pagka po mga ka-survivor, dalaw-dalaw po ng mga kapatid ko. Ako po kasi mga ka-survivor, hindi po ako makadalaw. Kasi nga po, dahil sa sitwasyon ko po mga ka-survivor, pag dumating po yung araw na pumunta po kay papa, nahihirapan po ko na makita po siya ng ganun mga ka-survivor. Kaya pinagpapray ko po sa Lord na dumating po yung araw na makasama po namin siya. Makasama ko po siya mga ka-survivor. Mahirap po na mawala po ang magulang natin na wala po sa tabi natin mga ka-survivor. Kahit nahiwalay na po sila na matagal na panahon na po mga ka-survivor, iniisip pa rin po kung paano po yung mga magulang na may pagkukulang din po ko sa nangyari mga ka-survivor. Nawa po dumating po yung panahon na makasama ko po yung magulang ko
lalo na po si Papa na matanda na rin po siya. Mahirap po mga ka-survivor. Pero ganun pa man mga ka-survivor, alam ko po nandiyan po si Lord na hindi niya po tayo pababayaan sa lahat po ng panahon mga ka-survivor. Lahat po ng kailangan natin mga ka-survivor, yung kailangan lang po natin at makapagpakontento lang po sa ating mga ka-survivor. Alam ni Lord na kailangan natin yan mga ka-survivor, ibibigay niya po yan at naniniwala po ako dyan mga ka-survivor. Basta mga ka-survivor, yung ginagawa ko po na ito mga ka-survivor ay para po makuha ko rin po yung papa ko mga ka-survivor, dahil gusto ko po bago po ako mawala sa mundong ito mga ka-survivor, may ayos at may tama ako po yung maiiwanan ko mga ka-survivor. Ayun lamang po mga ka-survivor, salamat po sa panonood. God bless po.